Noong nakaraan ay natalakay natin ang napakagandang katangian o kaakit-akit na personalidad ng Diyos. Oo, gustong-gusto natin talaga na mapalapit sa Kanya dahil sa mga inuulat ng Biblia na magagandang katangian ng Diyos na Jehovah. So dahil dun sa magagandang katangian na yun, gaya ng unang Juan 4:8 na ang Diyos ay pag-ibig, napakamaibigin talaga ng Diyos. Kaayon yan sa Santiago 5:11 na napakamapagmahal, napakamaawain ng ating makalangit na Ama. Walang alinlangan na yan ang dahilan kung bakit si Jesus lagi niyang sinusunod, lagi niyang ginagawa ang utos ng kanyang Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang Ama. Juan 14:31 sabi niya na siya ipaalam o malaman ng buong mundo. Malaman ng buong mundo na na iniibig ko ang Ama at lagi kong sinusunod ang inuutos niya. So mahal na mahal ni Jesus ang kanyang makalangit na Ama. Ngayon, paano naman natin malalaman ang mga katangian ni Jesus? Kasi mahal na mahal niya ang kanyang Ama, ginagaya niya, kinukopya niya. Ibig sabihin niyan, kapag nalaman natin yung mga katangian din ni Jesus, napapalapit din tayo sa kanyang makalangit na Ama dahil kinukopya niya lang kung ano yung gusto ng kanyang Ama at ang katangian ng kanyang Ama, ginagaya niya lang. Oo, sa mga makikita natin ang katangian niya doon sa kanyang sinabi at ginawa. Oo. So, paano natularan ni Jesus ang Ama niya? Well, yamang sinabi niya na pati una doon sa Apocalypse 3:14 na siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Siyang unang-una pasimula. Ibig sabihin niyan, ang edad ni Jesus, bilyon-bilyong taon. Bilyon-bilyong taong nakasama niya na ang kanyang Ama doon sa langit. Bilyon-bilyon. So, ibig sabihin niya, kopyang-kopya niya, kilalang-kilala niya ang kanyang makalangit na Ama. Kaya sigurado tayong natutularan ni Jesus ang Diyos na Jehovah. Pag sinabing natularan, pareho sila ng pag-iisip, pareho silang naramdaman, at pareho din silang kumikilos. At yan mismo ang makikita natin sa sinabi ni Jesus doon sa Juan 5:19. Sa Juan 5:19, sinabi ni Jesus ng ganito. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo, walang anumang magagawa ang anak sa sarili niyang pagkukusa. So yung anak, walang magagawa sa sarili niyang pagkukusa. Kundi bakit niya nasabi yon? Sabi niya, kung ano lang ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, dahil ano man ang ginagawa ng Ama, gayon din ang ginagawa ng anak. So, maliwanag dito sa sinabi ni Jesus. Sinabi niya, kopyang-kopya kung anong ginagawa ng Ama, yun din ang kanyang ginagawa. So, nangyayari yan, nagagawa yan, nakopyang-kopya ni Jesus. Bilyong-bilyong taon ba naman silang nagsama? Pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya siya yung tinukoy doon sa Genesis 1:26 na lalangin natin ang tao gaya ng ating wangis, gaya ng kanilang katangian. Tama nga naman. No? May kasama sa Jehovah noon. Si Jesus na yon. Ayan. At siya rin binanggit sa Kawikaan na 8:22-31. Nakasama ng Diyos na katabi nga niya ako bilang dalubhasang manggagawa. Kasi kasama na siya na lumikha. Hindi siya may lalang si Jesus, siya ay kamanggagawa, dalubhasang kamanggagawa. So, kasama siya ng Diyos sa paglalang. Yun. Kaya, hindi tayo nakapagtataka nung sabihin niya kay Felipe na sino mang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Kasi hindi na kailangan bumaba ang Ama dito para makilala mo, malaman ang katangian, malaman ang kanyang damdamin, naramdaman, pagkilos. Yun ang ginagawa na ni Jesus. Kaya sinabi niya, nakasama ninyo ako na mahabang panahon. O nga, maobserba na nila. O kung ano yung katangian ni Jesus. Katangian din ng kanyang Ama.
kung paano siya kumilos, paano siya mag-isip, ganon din ang katangian o paraan ng Diyos na Jehovah. Kaya sabi niya kay Filipi, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama. Kaya bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Oo nga naman. Hindi na, no need na bumaba ang Diyos na Jehovah. Kitang-kita na ang katangian, ang nararamdaman, pagkilos, pakikitungo sa mga tao doon sa ginagawa ni Jesus. Bakit ulit? Kasi kopyang-kopya niya ang katangian ng kanyang Ama dahil bilyon-bilyong taon na silang nagsama sa itaas. Yan ang dahilan. Yung tao lang, makasama mo ng ilang panahon, makikilala mo na, at kung magandang katangian, nahahawa ka kaya. No? Kaya, ganyan si Jesus. Halimbawa, si Jesus ay naaawa sa mga tao, ganun din ang Diyos na Jehovah. Kung si Jesus ay nagpakita ng pagmamalasakit, nagmamalasakit yan ang Diyos na Jehovah. Kaya nga sa unang Pedro 5:7, sinabi yun ihagis natin sa Diyos ang ating alalahanin, ihagis natin sa Diyos na Jehovah, ipanalangin mo sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Ganun din si Jesus. Kitang-kita yan sa ating Panginoon Jesus. Ngayon, paano naman pinakita ni Jesus na mahal niya ang kanyang Ama, si Jehovah? Una, sa salita. Yung nabanggit ko na nga, yung sa Juan 14:31, di ba? Sa Juan 14:31, sabi ni Jesus, pero para malaman ng mundo na iniibig ko ang Ama, cut muna natin yan. Ano daw gusto ni Jesus tungkol sa kanyang Ama? Ipaalam sa mga tao na mahal niya ang kanyang Ama. Iniibig niya. Kaya nga sinasabi niya sa atin, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. Kinote niya yan sa sinabi ni Moises at binanggit ni Jesus sa Mateo 22:37 hanggang sa 39. So yung pinakabilakilang utos. Sabi dito, para malaman ng mundo na iniibig ko ang Ama. So, paano natin malaman? Sabi niya rin ang dahilan, ginagawa ko ang mismong inuutos sa akin ng Ama. So ano yung ginagawa ni Jesus? Yung inuutos sa Ama doon kasi, di ba totoo naman niya sa mga anak? Pag ang anak, mahal niya ang magulang niya, tandaan to mga anak. Kung ang mga anak ay may sinabi ang ama at ina at sumusunod sila mula sa puso, hindi nagdadabuga, ginagawa ng kusa dahil mahal na mahal niya ang kanyang Ama, gusto niya mapasaya ito. Sabi diyan, nagpapakita yun ng pag-ibig. Gaya ni Jesus, ginagawa ko ang mismong inuutos sa akin ng Ama. Doon nakikita kasi ang pagmamahal, pag-ibig, paggalang sa Diyos na Jehovah. Ganun din sa anak, sa ama at ina. Kaya maganda. Kaya habang nandito sa Jesus sa lupa, ipinakita niya talaga na mahal niya ang kanyang Ama at sinusunod niya ang kanyang makalangit na Ama kahit napakahirap pang sundin. Yung ibigay ang kanyang buhay, no? Daranasin, pati una nang alam ni Jesus yan na bago bumaba dito sa lupa. Nakasulat na yan sa mga isinulat ng propeta, yung daranasin ng Mesyas o ng Kristo. Alam niya na yan, siya ay bandang huli, dakpin, hatulan sa di makaturong ng paraan, sampalin sa bunutan ng balbas, duraan sa mukha, latiguhin na halos ang latigo kasi noon ng mga Romano, yung parang may gatla yung latigo na may buto, kaya pag hinampas yun sa katagalan ng paghampas, may mga laman ng kunting laman na nasasama, napakasakit noon. At ipapako siya, unti-unti siyang mamamatay. Alam niya. Pero sinunod pa rin ni Jesus yun, no? At ipinakikita diyan yung sinabi niya. Mahal, gusto na malaman ng mundo na iniibig ko ang Ama, o mahal na mahal ko ang Ama. Lagi niya sinusunod. Kahit napakahirap na sundin, sinusunod pa rin ng ating Panginoong Jesus. So, ang isa pang paraan kung paano pinakita ni Jesus na mahal niya ang kanyang makalangit na Ama, ang Diyos na Jehovah,
ay yung binanggit niya sa Juan 14:23. Anong sinabi sa Juan 14:23? Sabi niya dan, ibaba niya natin konti kasi 14:31 yung binasa natin kanina. Sa 23, sinabi ni Jesus sa kanya, kung ang sino man ay nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita at iibigin siya ng aking ama at pupunta kami sa kanya at manirahan kasama niya. So dito, ipinakikita dito na gusto talaga niya tulungan ng iba na mapalapit sa Diyos na Jehovah. Yan dahilan kung bakit siya nagtuturo, no, sa kanyang mga alaga. So, sa ganung paraan, pinakita ni Jesus sa turo at sa ginagawa niya na mahal niya ang Diyos na Jehovah. So, paano naman ay pinakita niya na mahal niya rin ng mga tao? Bagaman na banggit ko na ito nung nakaraan, maingay kasi yun, may mga hangin, may mga sa paligid. Ito, medyo tahimik dito. Medyo tahimik ang lugar. Kaya, malinaw nating maririnig. Kasi nung nakaraan, hindi. Ngayon, sa Biblia, sa Kawikaan 8:31, yamang si Jesus ang tinukoy dyan na inilalarawan ng karunungan. 8:22, tinukoy dyan sa karunungan. Bakit siya tinukoy ng karunungan ulit? Kasi matagal niya nang kasama ang kanyang ama at tinuturuan siya ng ama. Di lamang sa salita, kundi sa mga ginagawa ng ama, nakita niya na talagang napaka-runong ng Diyos, napaka-maibigin, napaka-mapagmahal at mauwain. So si Jesus, tinukoy siya dumarunong. Kasi ang marunong na tao, ginagawa kung ano yung ayon sa karunungan na itinuturo. Sumusunod lagi. Ganyan si Jesus eh. Kaya doon sa Kawikaan 8:31, sinasabi na espesyal para kay Jesus ang mga tao. Kung basahin nga natin ng buo, sabi niya, masayang-masaya ako nang makita ko ang lupang titirhan ng tao. Kasi nung likhain ng Diyos na Jehovah ang lupa at nakita niya ng ginawa na ang tao, si Adan at Eva lagay na sa paradise, lumikha ang Diyos doon ng isang lugar kung saan andun na lahat ng punong kahoy na namumunga na masarap kainin, sari, no? Bulaklak at mga hayop, maamo pa. Yan. Sabi yan, masayang-masaya ako na makita ko lupang titirhan ng tao at espesyal para sa akin ang mga anak ng tao. Espesyal. Espesyal kay Jesus, kaya nga kahit nabuhay pang bigay niya bandang huli, gagawin niya para sa mga espesyal na mga tao. Tayo yon. Sa kanyang puso, espesyal tayo. Oo, siya ay nagsakripisyo para tulungan ang iba. Paano uli? Oo. Sa pangangaral, alam mo ba, ang ulat ng Bible sa Lucas 8:1, pumunta sa nayon-nayon, lungsod-lungsod sa lugar ng Jerusalem, sa Judea at sa Galilea. So, sakripisyo yun, bibihiro yan. Bako-bako na, tapos ang ruta ay paahon pa, pababa, paahon. Pinuntahan ni Jesus lahat yun, nangangaral. Kaya siya nagsasakripisyo talaga, turuan mga tao, tulungan sila na mapapalapit. Makilala ang Diyos na Jehovah, mapapalapit sa Kanya. Kitang-kita din doon sa pagmamahal sa mga tao, yung himala. Sa himala lang, kitang-kita na doon ang kanyang pag-ibig, pagpapahalaga sa mga tao. Mahal na mahal niya ang mga tao. Espesyal nga naman. Bakit? Kasi itong ulat ng Marcos 1:40 hanggang 42. Marcos 1:40 hanggang 42. May lumapit din sa kanya na isang ketongin. Alam na natin ketongin na kapandipiri. Pag nakita ka nga lang yung balat, naglangib-langib at may sugat-sugat, ang dami niyan. Tapos kinakain na yung mga daliri at yung ilong minsan o kaya dito kitang-kita yan. Talaga naman, no? Sa ngayon, mga tao talagang lalayo yan, no? Sabi diyan, may lumapit din sa kanya na isang ketongin at nakaluhod pa itong nagmakaawa sa kanya. Lumapit diyan. Andun si Jesus, dito siya. Lumuhod siya na mamakaawa. Sabi niya, kung gugustuhin mo lang,
Kung gugustuhin mo lang, yan ang pakiusap ng kitungin. Mapagagaling mo ako. Ibig sabihin, nandiyan sa malapit-lapit, huwag lang lalapit sa Jesus kung gusto. Kung gustuhin lang na Jesus, mapagaling, ganun ang pananampalataya niya, talagang buong puso siya naniniwala doon. At totoo naman yun. Pwede naman pagalingin talaga na Jesus kahit malayo eh. Di ba? Ngayon, ang ulat ng 41 ganito, Marcos 1:41. Kasi 40 yung ating binasa eh. So, sa 41:42, ganito yung sinabi. Naawa siya. So, nahabag siya. Hindi siya nandiri. No? Hindi siya sinabi, lumabag ka sa kautusan, bawal ka, dapat lumapit. Hindi. Naawa siya at hinipo pa ang lalaki. O sipin mo yun, nakakadiri nga, wika nga, nalapitan. Pero, ay hinipo pa ni Jesus at sinabi niya, gusto ko, gumaling ka. Nawala agad ang ketong ng lalaki at siya ay naging malinis. So, anong aral? Talagang napakamawain ng ating Panginoon Jesus. Hindi siya nandiri. Hinipo pa niya at sabi niya, gusto ko, gumaling ka. Sa lahat ng mga may sakit sa ngayon, lahat ng nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit at kapansanan, nakakaantig ito. Gustong-gusto ni Jesus gumaling tayo roon o gumaling ka sa ganyang kalagayan. Gustong-gusto niya. At ipinakita niya yan noon nung narito sa lupa. Yamang siya ang itinalagang hari, ipinakita niya kung ano ang magiging kalagayan ng mga tao kapag siya ay maghahari. Pinagaling niya at gustong-gusto niya na gumaling ang mga tao. Gusto talaga niya na may isang katuparan, yung gusto rin ng Diyos na makita tayong maligaya, panatag, payapa, maginhawa at wala na mga sakit at kapansanan. Yan, kitang-kita. Ngayon, tingnan din natin ang isa pa. Sa pakikitungo din sa tao, pantay-pantay siya. Pakikitungo. Maging sa mga babae at sa mga lalaki. At dahil mahal niya ang mga tao, handa pa nga siyang magdusa at mamatay para sa kanila. Bakit? Ito ang sinabi niya sa Juan 15:13-14. Ito yung magandang katangian ni Jesus. Kaya nga tayo rin ay talagang napamahal sa atin si Jesus. Mahal na mahal natin siya. Kapag mahal na mahal natin, sabi nyo, lagi nating sundin ang kanyang turo, ang kanyang mga inuutos. Anong sinabi sa Juan 15:13-14? Sinabi rito, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isa na nagbigay ng sarili niyang buhay para sa mga kaibigan niya. Wala nga naman. Yung buhay ibibigay, wala na kahigit. Sabi niya sa 14, mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang inuutos ko sa inyo. Gusto ba nating maging kaibigan si Jesus? At mahalin na gusto ni Jesus? Yan sabi ni Jesus, ginagawa ninyo ang inuutos ko sa inyo. So mayroon siyang inuutos. Yan sabi nga nila, kautusan ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo. Mayroon siyang inuutos sa mga alagad niya. Kung gagawin natin yan, siyempre pa, pinakita nun, mahal na natin si Jesus at mahal na mahal din niya tayo. Handa siyang mamatay. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para kamti natin ang pagsang-ayon ng makalangit Ama at sa dakong huli, pag ikapit ng lubusan, yung aing pantubos na yan, ang kanyang perpektong buhay para matubos yung perpektong buhay na iwala ni Adan. Kasi ang Diyos kasi makatarungan mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, buhay sa buhay. Kaya perpektong buhay na iwala ni Adan, perpektong buhay din ang kailangan para tubusin ang mga tao sa nakamamatay na kalagayan. At yan ang perpektong buhay ni Jesus. Kapag ikapit na yan sa bagong sanglibutan, at sa inaharap ay mabubuhay ang tao magpakailanman. Sa anong kalagayan uli? Kalagayan ng Diyos na Yehova kay Adan. Diba, doon sa paraisong lupa.
Sabi yung palalaking punuoy ng buong lupa. Nung sabihin nun, perfecto sila eh. Perfecto sina Adan at Eva. Sabi niya, yan ang uri ng taong dadami sa buong mundo. Perfecto din. At ang lupang ito, supilin. Supilin, pangalagaan, palawakin ang maging paraiso ang buong lupa. Ganun. At sa inarap, talagang gagawin yan. At naging posible lang ang lahat ng iyan dahil sa ginawang sakripisyo ni Jesus na ibinigay ang kanyang buhay, sakdal na buhay para sa atin. Tubusin tayo mula sa ganung kalagayan. Sa ganun, nabuksan ang daan para tayo mapapalapit sa kanyang makalangit na Ama sa pagitan niya. Posible na ngayon na makamtan ang pag-asa mabuhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa sa lubos na kasakdalan. Sinabing kasakdalan, hindi nagkakasakit, hindi tumatanda, walang kapansanan, walang anumang problema sa isip. No? Wala. Perfecto at mabuhay na walang hanggan. At dahil diyan, ipipinakita ng ginawa yun ni Jesus na mahal niya ang mga tao. Tama nga naman yung pagkakalarawan sa kanya doon sa binasa na natin na espesyal sa kanya ang mga tao. Espesyal. Ayon doon sa Kawikaan 8:31. Espesyal kay Jesus ang mga tao. Okay. So, nalaman natin ang magandang katangian niya. Siyempre pa, lagi natin sundin ang inuutos ni Jesus. At yan ang alamin natin. Ano yung inuutos niya? Para sige mapamahal tayo. Mapalapit tayo sa kanya at masasabing ni Jesus na mahal nga ako ng mga alagad ko kung paanong mahal na mahal ko rin ang aking makalangit na Ama. Alamin natin.